Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Super Radio. Super Radio number 1. Oras mga kapuso, alas 3:31 ng umaga. Sinabit na namin at nandyan na si Secgen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina, personal, na inabot namin ang complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received by the Office of the Secretary General, at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maaari pang dumating. Malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. No, lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. No? So talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan nito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. Kaya dapat hindi mangyari yon. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Martes, ika-27 na sa buwan ng Enero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo naman ng babagang balita, 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na i-refer na sa House Committee on Justice. House Majority Leader Sandro Marcos nagpasyang wag nang lumahok sa lahat ng proseso ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanyang ama. DPWH magpapadala ng demand letter para sa kumpanyang nagpatupad ng bagong diskubreng substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Investigasyon ng DPWH sa gumuhong flood control project sa Arayat, Pampanga gumugulong na. International Criminal Court idineklarang fit o nasa maayos na kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa pre-trial proceedings. Confirmation of charges laban sa dating Pangulo para sa kasong crimes against humanity itinakda sa February 23. Bilang ng mga namatay sa paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan kahapon na madaling araw, umakyat na sa 18 ayon sa Philippine Coast Guard. 10 nawawalang pasahero ng barko patuloy na hinahanap. Ikatlong tranche ng taas sweldo para sa mga kawani ng pamahalaan matatanggap na ngayong Enero. Malaki ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Patutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Presyo ng gasolina at kerosene tataas din. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, formal na nga na-i-refer kagabi sa House Committee on Justice ng Kamara ang 2 beripikadong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito, nagsimula na ang 1-year bar rule sa mga impeachment complaints alinsunod sa konstitusyon. Matatandang inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang unang reklamo noong January 19. Habang isinamparamang kahapon na umaga ng grupong Bagong Alyansa Makabayan na Bayan ang pangalawang impeachment complaint na inendorso naman ng Makabayan Bloc. Dahil na-refer na sa House Justice Committee ang 2 complaint, inaasahang magtatakda na ng petsa para dinggin ang mga reklamo. Tutukuyin naman ng komite kung sufficient inform ang at substance ang reklamong impeachment laban sa impeachable official. Umaga na! Balita na!
Nagpasya si House Majority Leader Sandro Marcos na huwag nang lumahok sa lahat ng aktibidad ng House Committee on Rules patungkol sa impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Congressman Marcos sa isang pahayag na formal na niyang narecuse ang sarili o hindi makikialam sa mga hakbang na may kinalaman sa impeachment kontra sa kanyang ama kung saan tumatayo siyang chairperson ng House Committee on Rules. Anya, ang desisyon ay hindi dahil sa legal compulsion kundi higher obligation para panatilihin ang integridad ng Kamara, maprotektahan ang kredibilidad ng proseso at pagtibayin ang tiwala ng publiko sa constitutional system. Ayon kay Marcos, bagaman batid niyang hindi naman nire-require ang kanyang inhibition at tiwala siya sa independence at professionalism ng mga kasamahan, kinikilala niya na ang pamumuno ay nangangailangan ng restraint sa halip na makilahok. Dagdag ni Marcos, makabubuting hayaan ng Kamara ng gampanan ng mandato nito sa konstitusyon nang walang anumang anino ng personal na interes. Tiniyak naman ni Marcos na patuloy niyang gagampanan ng trabaho bilang House Majority Leader. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Magpapadala ng demand letter ang Department of Public Works and Highways para sa kumpanyang New Big 4J na nagpatupad ng 2 substandard na proyekto sa nauhan na Oriental Mindoro. Ito'y para kumpunihin ang 2 proyekto na unang nadiskubre ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Bons Dolor kung saan hindi ito nakasunod sa orihinal na plano at sangkot din dito ang mga personalidad sa unang nadiskubreng palpak na proyekto sa parehong bayan. Patong-patong talaga itong mga kasong to. No? So habang may nakikita tayong ganyan, kakasuhan natin. Pero yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty yan. Roughly, nasa parang, ang estimate ata is nasa 20+ million ang repair. No? Nabatid na natapos ang 2 substandard na proyekto noong December 2023 at February 2024 at nagkakahalaga na mahigit 200 million pesos kada isa, kung saan sinisi rito si Governor Dolor ang pagbaha sa ilang lugar sa bayan ng Nauhan at Victoria. Kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos. Pero ngayon na nakita natin na substandard din kasi 3 meters ulit yung sheet pile kamukha din nung sa SunWest, kailangan imbestigahan na yan. Most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Samantala, inaalam na rin ng DPWH kung mayroon bang kaugnayan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kontraktor na nagpatupad ng mga substandard na proyekto. Ito'y kahit nasa ilalim na ang dating opisyal ng Witness Protection Program o WPP. Simple, kasi magapit na-establish na si former RD Pakanan, magapit kay Yusek Bernardo. Kahit na nasa Witness Protection Program si Yusek Bernardo, yung mga ganyang mga impormasyon, kailangan natin yung imbestigahan. Tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon, patuloy naman sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng kumpanyang New Big 4J. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Gumugulong na ang investigasyon ng DPWH laban sa kumpanyang Ed Marie Construction and Trading at mga kawani ng DPWH na responsable sa gumuhong flood control project sa Arayat, Pampanga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malinaw na may seryosong problema sa disenyo ng flood control project sa barangay Kandating kaya't masusi itong iniimbestigahan. Tiniyak ng kalihim na mananagot ang mga responsable maging ang mga individual na iniuugnay sa ilang mambabatas. Isusumiti naman sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice o DOJ ang resulta ng investigasyon para sa pagsasampa ng kaso. Nagsagawa na rin ng technical na pagsusuri ang DPWH sa gumuhong flood control dike at sa pagbuo ng permanenteng solusyon sa problema sa flood control. Iniulat ang pagguho ng nasabing flood control project noong August 2024 at sinasabing naulit nitong January 23, 2026. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yon. Tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Umaga Na, Balita Na! Giniit ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber
Pre-trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pumarap sa pre-trial proceedings. Una nang humiling ang depensa ng indefinite adjournment ng proceedings kabilang ang confirmation of charges dahil sa hindi umano maayos na kondisyon ng dating Pangulo. Pero ayon sa ICC, batay sa medical assessment ng independent panel of experts na sumuri sa dating Pangulo at lahat ng mahalagang kondisyon kaugnay ng kaso, kaya ni Duterte na epektibong gampanan ang kanyang procedural rights at makatayo sa pre-trial proceedings. Hindi naman pinagbigyan ng ICC ang hiling na indefinite adjournment ng depensa. Maglalabas umano ng kautusan ng ICC kaugnay ng schedule at direksyon ng mapagdinig para sa confirmation of charges sa takdang panahon. Tinakda na rin ng Korte ang confirmation of charges hearing sa February 23. Inihintay pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman tungkol sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Natuldukan na ang umano'y kawalan ng katiyakan kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ang sinabi ni Atty. Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, kasunod ng desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na magdeklarang fit o nasa maayos na kondisyon ang dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Ayon kay Conti, sa confirmation of charges na itinakda sa February 23, tatalakayin ang eksaktong saklaw ng kaso laban sa dating Pangulo. Pero patuloy manong hinihimok ng mga pamilya na mabiktima ng extrajudicial killings ang korte na palawakin ang criminal acts na iniuugnay sa dating Pangulo gaya ng imprisonment, torture at iba pang inhumane o hindi makataong aksyon bilang bahagi ng kasong crimes against humanity. Sinabi pa ni Conti na dapat nang matuldukan ng kwento tungkol sa isang matanda at mahina ng individual kasunod ng desisyon ng ICC. Nakita na umano ng korte na kaya ng dating Pangulo na maunawaan ang kaso na inihain laban sa kanya, relieved o lumuwag umano ang kanilang pakiramdam na sa kabila ng umunay medical conditions ni Duterte ay may functional na kakayahang mental ang dating Pangulo. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Umabot na sa 18 bilang ng kumpirmadong namatay matapos lumubog ang isang Ro-Ro vessel sa karagatan sakop ng Balok-Balok Island, Basilan kahapon na madaling araw. Sa ulat ng GMA Integrated News, 10 pa ang nawawala at patuloy na hinahanap sa ngayon. Base sa pinakahuling tala ng Coast Guard, alas 11 ng umaga kahapon, 316 na pasahero ang nasagip kung saan ilan sa mga nakaligtas ay dinala sa Zamboanga City habang ang iba ay dinala sa Basilan at sa Holo, Sulu. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard, katuwang ang lokal na pamahalaan at mga volunteer. Tiniyak naman na may-ari ng lumubog na barko na Allison Shipping Lines Incorporated na nakikipag-ugnayan sila sa PCG at sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Binigyan naman ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City, DSWD at pamunuan ng shipping line ng isang sakong bigas, relief goods at 20,000 piso ang mga nakaligtas sa insidente. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Gumugulong na ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan Strait na ikinamatay ng 18 individual. Batay sa ulat na natanggap ng Philippine Coast Guard at Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid umano ang barko at pinasok ito ng tubig at mabilis itong lumubog. Ayon sa PCG, aalamin din kung nakaranas ba ng malalaking alon ang barko nang bumabiyahe ito at kanilang titignan ang lahat na maaring naging rason ng paglubog ng barko. Kabilang sa mga anggulong tinitignan ay kung overloaded ang barko at ang seaworthiness nito dahil 31 taon na ito mula nang ginawa. Nabatid na binuo ang barko sa Japan noong 1995 at binili ng Allison Shipping Lines noong 2020. Sinabi naman ng Maritime Industry Authority of Marina na nakikipagtulungan sila sa Philippine Coast Guard sa gagawing investigasyon para alamin kung sino ang dapat panagutin. Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ng PCG ang may-ari ng barko dahil nais nilang unahin muna ang paghahanap sa mga nawawalang pasahero. Use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Tinig ni Captain Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Oras mga kapuso, alas 3:45 ng umaga. Umaga
Umaga na! Balita na! Super Radio number 1! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Pasensya ka na ha, pero huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa akin. Wala akong mabibigay na kahit ano sa'yo eh. Hindi pa kasi ako handang pumasok sa panibagong relasyon. Sana maintindihan mo yon. Ano man ang nangyari sa amin ni Norman, umaasa pa rin ako na maaayos namin yun. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025. Sa AM station, ang Super Radio DZBB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Super Radio number 1! Mga kapuso, ito po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Kaya naman kami ang number 1 sa buong taon ng 2025. Pangako po, hindi namin sasayangin ang inyong tiwala. Kaya ngayon 2026, asahan nyo na ang Super Radio DZBB, hindi lang una sa pagbabalita, siguradong totoo pa. Super Radio number 1! Umaga na! Balita na! Tanggap tayo ng bagong balita, lalaking wanted sa kasong pagpatay na aresto sa Muntinlupa City. Detalye mula sa ating kasamang si Rod Vega. Rod? Naaresto na matawan ng Muntinlupa Police ang isang lalaking number 9 most wanted person sa lungsod ng Muntinlupa na may kasong murder. Ang naakusado ay si alias Raymond at nalakit ito sa St. John Street, Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Naaresto ang naturang akusado dahil naman sa warrant of arrest na inilabas ng Branch 256 ng Muntinlupa Regional Trial Court. Walang ipinilaklang piyansa ang hukuman para naman sa pansamantalang kalayaan ang naturang akusado. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio DZBB, dapat ako. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sa iba pang balita, magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw, January 27. Batay sa magkakahiwalay na abisyo ng iba't ibang oil company, 1 peso and 40 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel at 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang mayroon ding dagdag presyo sa kerosene, 80 centavos kada litro ang ilang kumpanya ng langis. Karamihan sa mga gasolinahan ay magpapatupad ng oil price adjustment alas 6 ng umaga mamaya. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Regular nang ipatutupad ng motor vehicle inspection para suriin ang roadworthiness ng mga karag-karag na public utility vehicle o PUV. Ayon kay LTFRB Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ito'y para sa pag-phase out ng mga PUV na hindi sumasailalim sa maayos na maintenance. Kaya po sa bus dito sa Metro Manila napansin ko, ang dumi. Alam mo yung kadumihan, maraming papel, maraming nagkalat. Sabi ko, hindi nyo ba ito nililinis pagdating nyo sa inyong garahe? Bawat ikot, kailangan nililinis yan. Hindi pwedeng tatambak na yung dumi, tapos sa katapusan na ng araw, doon lang dilinisin. So there's a certain standard of cleanliness. Hindi pwedeng parang ginawa mo ng basura yung loob ng bus. Sabi ko, ito, basic to Sabi ko, hindi dapat makatakas yung mga simpleng ganito.
Nilinaw ni Mendoza na wala sa edad ng sasakyan ang pagiging roadworthy nito, kundi nasa maayos at regular na maintenance. Titiyakin din naman na maayos ang suot ng mga PUV driver sa tulong ng tinatawag na mga mystery rider na sila magbabantay o magmamonitor. Pati umano mga jeep na may malakas na sound system ay kasama sa babantayan. Ayon pa kay Mendoza, kung hindi susunod ang mga driver, pagmumultahin sila at maaari pang masuspende at matanggalan ng bisa ang kanilang prangkisa. Inimbitahan naman ng opisyal ang mga jeepney operator at mga transport leader para sa isasagawang run-through ng motor vehicle inspection sa Huwebes. Bibigyan natin sila na baguhin yung kanilang sistema para siguraduhin nila pag paglalakbay na po sila, siguraduhin nila maayos at malinis yung kanilang masakyan. Tinig ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. Umaga na, balita na! Itinanggi ng Malacanang ang kumakalat na balitang ooperahan si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang diverticulitis. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na fake news ang nasabing ulat. Maayos na umano ang kondisyon ng Pangulo at tuloy ang pagtupad nito sa kanyang mga tungkulin. Sa katunayan, back to normal na anya ang schedule ng Pangulo sa loob ng palasyo, kabilang ang dinadaluhang pulong ng Economic and Development Council. Kung matatandaan, dinala sa ospital ang Pangulo noong Miyerkules ng gabi matapos makaranas ng discomfort dahilan upang hindi siya makadalo sa ilang nakatakdang aktibidad, kabilang ang biyahe sana sa Ilocos Norte nitong Biyernes. Sabi natin, maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Dinig ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Umaga na, balita na! Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang paninindigan ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno sa usapin ng soberenya ng bansa. Reaksyon ito ng Malacanang sa pagpapatawag ng Chinese Foreign Ministry kay Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz dahil sa mga karikature ni Chinese President Xi Jinping na ginamit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, sa ipinatawag na pulong ng Chinese Foreign Ministry kay Flor Cruz, pinagtibay nito ang paninindigan ng bansa para sa maritime issues at pagprotekta sa soberenya sa bansa. Napatawag po si Ambassador Flor Cruz at doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyonan din po ang ating soberanya. Sinabi rin ng opisyal na ito rin ang nais at utos ni Pangulong Marcos lalo pat may mga nauna na itong pahayag na hindi susuko kahit 1 pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. In this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Sa kabila nito ay naniniwala ang Pangulo na dapat manatili pa rin ang diplomasya sa mga isyu ng Pilipinas sa pagitan ng ibang mga bansa. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Tinig ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Iprinotesta ng Pilipinas ang pag-atake ng China sa mga opisyal ng gobyerno na nagbibigay ng pahayag para ipagtanggol ang bansa kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na seryoso nilang ipinarating sa Chinese Ambassador at Chinese Embassy ang lumalalang sagutan sa pagitan ng embahada at ng mga mambabatas ng Pilipinas kabilang sina Senador Riza Ontiveros, Senador Francis Pangilinan, Senador Erwin Tulfo at iba pang opisyal ng gobyerno. Ginit ng DFA ang kanilang mga naunang pahayag na sumusuporta sa mga opisyal ng Pilipinas na ginagawa ang kanilang mandatong ipagtanggol ang soberenya, sovereign rights at jurisdiction ng bansa sa West Philippine Sea. Bahagi ng palitan ng malawak na pananaw na nagpapatibay sa malayang lipunan ang pahayag umano ng mga opisyal ng gobyerno maging ang mga kasalungat na opinyon. Kasabay ng pagpapahalaga ng Pilipinas sa debate sa pagkakaiba sa posisyon ng mga bansa, ginit ng DFA ang pangangailangan para sa matalino, profesional at may paggalang na palitan ng mga pananaw. Ang pagiging maingat sa pagpapahayag at mga aksyon sa pagitan ng dalawang panig ay mahalaga umano para tugunan ang tensyon sa pinag-aagawang mga teritoryo at para sa pagtutulungan ng dalawang bansa
sa iba pang areas of cooperation. Umaga na, balita na! Nakatagdang ihalo ngayong araw sa ibang bilanggo ng New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City si dating Senador Bong Revilla na naharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, kasama ng dating senador na iahalo sa general population ang 4 na kapwa akusado. After 7 days, which is tomorrow, ililipat po siya sa general population. At may cell assignment na recommend ang assessment natin base na rin sa pinagsama-samang security, medical, classification assessment. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Palaisipan naman sa ngayon kung kaninong mga kapwa-akusado iahalo si Revilla dahil hiniling ng kampo na ito na ihiwalay sila sa dating senador. Definitely not to the 4 because of the previous request and may-merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 na una na kinulong dito nung October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may makakasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Sinabi rin ng opisyal na hindi nila pwedeng ipagsawalang bahala ang kondisyon ni Revilla kahit ilang beses na nilang iginiit na walang special treatment para sa dating senador at sa iba pang akusado. The higher the risk, the higher the level of control for movement. For this case, high profile and high custodial risk dahil the nature of the case at alam naman natin na may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever. Tinitingnan lang po natin yan. Binigyang din ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na handa ang New Quezon City Jail sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga makukulong na personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, sa ngayon ay nasa mahigit 3,600 pa lang ang nakakulong sa pasilidad na may kapasidad para sa mahigit 5,000 persons deprived of liberty o PDL. Handa rin naman ang iba pang pasilidad ng BJMP sa bansa na tanggapin ang iba pang ikukulong na personalidad. To other facilities, nakapaghanda naman na tayo, considering meron tayo sa Lapu-Lapu City, yung contractor and other co-accused. And then, kung may other prepare pa, ready naman po ang BJMP kasi we have 488 facilities nationwide that can cater kahit saan man po ma-file ang case. Tinig ni Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Ang tabayanan na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan ng nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na!